talagang dyan naman pupunta yan eh. Oo. Kaya lang wag na muna. Kasi nagigets ko si tatay, alam mo yun. Nagigets ko siya bakit ganun siya sumagot. Pero ang ganda, ang gusto ko sinasabi niya, wag lang daw muna. Wag lang muna ngayon. Kasi ayun naman din niya kasi masaktan yung mga supporters. Yung punto ni tatay eh. Siyempre, anak niya bata pa. Ayun niya din ma-pressure si Krista. Pero, hindi niya inaalis yung punto na wag na muna ngayon. Wag na muna. Pero hindi niya inaalis yun na may possibility na, alam mo yun, hindi niya lang mabanggit. Ano? Pero anyway, yun nakukuha ko ng punto ni Parin Junan. Huwag niya kasi madaliin. talagang dyan naman pupunta yan eh. Oo. Kaya lang Opo pa, inab na ako. Sabi ni Papa, anong advice niya? bata ka pa. Mag-aral. Wag daw muna. Kasi bata ka pa. Ba't niya pinayo yun? Eh kung siguro nga sinabi ni Krista gano'n, in love na siya. Alam nyo na, in love o hindi? Comment down below. Tsaka wala pong masama sa feelings ng in love. Diyos po ang naglagay sa tao niyan. No, sa nature, sa puso ng tao. Hindi natin pwede i-judge. Ang masama lang, papasok siya sa bagay na hindi pa pwede. Pero in love, hindi masama yun. Bayan. Anak ko yan, Kevin. Yan. Tama. At saka medyo bata pa si Ay, bata si Krista, di ba? Tama naman. Oo, bata. So, ibig sabihin, siyempre sa araw-araw halos madalas silang magkasama. Oo. Siyempre, nandyan yung naging close sila. Oo. Yan Kaya na. nga, Hindi malabong mangyari magkailaban yung lagi magkasama. Sa balita ko, kumakain pa ng ice cream. Pero anyway, hindi naman po masama ma-in love. No? May mga chances na sa ganyang murang edad na in love. Hindi po masama ma-in love. No? Kasi kung may mga anak kayo, kasi edad ni Krista James, na in love, hindi nyo pwedeng pigilan yan kasi puso niya yan eh. No, ang hindi lang maganda, no, yung kumbaga papasok sila sa mga bagay na hindi pa dapat gawin. Ako, against ako doon. Pero yung ma-in love, hindi mo kasi siya mapipigilan. Si Rizal nga, yung mga jowa, puro bata pa eh. Mas bata pa kay Kristen, na in love na siya, di ba? Alola ko din na in love na. Hindi masama ma-in love na. Tanya guys, magkaiba yung na in love sa, alam mo yun, pumapasok sa mga bagay na hindi pa dapat. And tama naman yun. Para sa akin, hindi masama yung may love, pero wag papasukin muna ni Chris yung mga bagay na hindi pa dapat. Yon! Marzano TV 2.0. At magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, narito na ang baliw pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At ngayong araw guys, i-react po natin itong upload ni Kuya Miel. Ito yung interview niya kay Tatay Junel. May paalala bilang ama ng Kalingap, Angel or Beneficiary. At hindi ko pa po ito napapanood at napapainggan. At meron pong mga nag-comment sa akin na i-react daw po natin itong interview ni Kuya Mel kay Tatay Junel. Anyway guys, siyempre bago tayo magsimula, gusto ko muna i-shoutout lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo, especially yung mga nasa nasa Middle East. Ingat po kayo dyan. At the same time, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners and reactors sa panguna ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor ng Pababayar Kalingap Rob. At the same time, shoutout po sa lahat ng mga milkitioners, especially mga Team Milky International, sa lahat ng mga Team Big International, lahat po ng milkitioners, shoutout po sa inyo. Syempre sa mga Emerald Armies at iba't ibang grupo. At ano kaya may makikita natin dito sa video na to? At tingnan natin kung may mapupulot tayo rito guys. And syempre, ito i-supportan po natin si Kuya Mel. Irami natin kanyang video. Share kay Kuya Mel. At di ko na papatagalin at pakinggan natin to. Tara, let's bagis guys. Oy, magandang hapon, Tatay Junel. Yan, kumusta ka naman? Pogi ano? Okay naman po. Oy! Magandang hapon din, Kuya Mel. Oy! Ayan, meron lang akong gusto ko lang matanong kung ano yung bilang ama, ano yung magiging opinion mo or suggestion mo or ano yung
pwede mong masabi tungkol dito sa nangyayari ngayon sa EDSI? Ayan, maganda to tanong, Para sa akin po, ano po, para sa akin ay kasi po hindi ko naman si hawak kasi yung dalawa ay. Hindi, bali, ano lang tayo. doon sa nalalaman mo sa nangyayari ngayon, yan, ano yung pwede mong masabi diyan o ano yung pwede mong mapayo kasi 'di ba alam naman natin na si Krista isang Kalingap Angels din na merong collab team. Tama naman. So para maiwasan kung ano yung hindi pagkakaintindihan, ano yung pwede mong maipayo? Ay para sa akin po sana ganun hindi ko man inaano na ganun ang mangyari kay Krista. Kasi di po natin masasabi kasi ang panahon eh. Oo. Ang masasabi ko lang po ay Tama naman siya doon. palagi kong sinasabihan si Krista na huwag kang masyadong sabi ko nga sa kanya baka nai-inlove ka na, huwag naman sana. Kasi Alam mo, bigla ko napaisip Basa Marzano. Kasi alam mo yung totoo lang hindi naman nababanggitin ni tatay ito kung hindi niya nararamdaman para sa anak niya. Pero alam niyo guys maganda yung sinabi niya kanina rito Kasi kailangan niya din isipin what if mangyari din kay Krista Jane to. Kunwari, naghiwalay ang EDSI. Di ba? Naghiwalay EDSI. Paano kung mangyari din sa may Krista? Kumbaga, ano na to guys, hypothetical, parang isipin na natin yung worst case scenario at least ready tayo, di ba? Pero alam nyo, nagulat ako sa sinabi niya rito. Binanggit daw niya kay Krista Jane. Baka daw nai-inlove na siya. Alam mo, totoo lang, hindi mo yan itatanong kung hindi mo nararamdaman. And you're not concerned. Kasi ako, totoo lang, nagulat ako Sa akin totoo lang guys, tingnan nyo guys naitanong niya, baka na-inlove ka na dyan. Kasi hindi naman imposible yun guys. Hindi imposible yun. May posible yun. Kaya nga nagtatanong siya, kinu-confirm niya, diba? Pero pakinggan ulit natin to. po ay palagi kong sinasabihan si Krista na huwag kang masyadong sabi ko nga sa kanya baka nai-inlove ka na, huwag naman sana. Kasi sabi ko sinabihan ko nga siya na sample ko nga si Biancy na tinan mo si Ate Biancy mo na-inlove pala si Ate Biancy mo tapos ngayon nasaktan. Kaya sabi ko sana hindi man mangyari sa'yo kasi unang-una ako siyempre ako tatay ako masasaktan kasi talagang ay babae yan anak ko yan Kevin. Ay kumaga ako kasi nakikita ko dito yung bilang tatay. May punto si parang Junel dito. Kasi unang-una, what if kung ma-inlove si Krista Jane? Tapos masaktan. Kasi nangyari kasi 'di ba? Inaamin kasi right now guys ngayon, inaamin ni Beyonce na talagang minahal niya si Papa Eds. Pero right now, currently, sad to say, till now, yung ibang supporter ng EDSI, naghihintay pa rin sa sagot ni Papa Eds. Kung itutuloy niya ba to o mahal niya ba si Beyonce? Kasi kahit ako guys naghihintay din ako. Kaya nasabi ito ni Tatay Junel, kaya parang ang masakit din ko sa tatay ito, unari anak mo babae, nasaktan, 'di ba? Tapos na in love pala. Tapos kumbaga parang hindi na parang nagkakaproblema. Mahirap po Pero kasi maganda rin isipin yung ganito. Pero kasi tatay parang Junel, nakikita ko naman magkaiba kasi sila guys. Ang hirap mag-comment na ito guys. Baka kasi makatapak ako baka may makasakit po ako. Baka may masasabi po, patawad po, hindi ko po sinasadya. Ang sa akin lang, magkakaiba kasi sila Kumbaga magkaiba ang Mikris, magkaiba yung EDSI. Ang EDSI kasi talaga marami nakikialam Kaya yun ang mahirap guys Magulo na naman dahil marami nakikialam Siguro kung ilang tao lang nakikialam, maayos yan Totoo lang, marami lang nakikialam Pero anyway, nakikita ko naman dito yung concern ni Tatay Junel para sa anak niya. So, anyway, tuloy natin. Siyempre ako tatay, ako masasaktan kasi talagang ay babae yan anak ko yan Kevin. Tama. At saka medyo bata pa si Krista, di ba? Tama naman. So, ibig sabihin, siyempre sa araw-araw halos madalas silang magkasama. Siyempre, nandyan yung naging close sila. Yan, Kaya nga, hindi malabong mangyari magkailaban yung lagi magkasama. Sa balita ko, kumakain pa ng ice cream.
Pero anyway, hindi naman po masama ma-in love, no? May mga chances na sa ganyang murang edad na in love. Hindi po masama ma-in love, no? Kasi kung may mga anak kayo, kasi edad ni Krista J, na in love, hindi nyo pwedeng pigilan yan kasi puso niya yan eh. No, ang hindi lang maganda, no, yung kumbaga papasok sila sa mga bagay na hindi pa dapat gawin. Ako, against ako doon. Pero yung ma-in love, hindi mo kasi siya mapipigilan. Si Rizal nga, yung mga jowa, puro bata pa eh. Mas bata pa kay Krista, na in love na siya, di ba? Ang lola ko din na in love na. Hindi masama ma-in love na. Tanya guys, magkaiba yung na in love sa, alam mo yun, pumapasok sa mga bagay na hindi pa dapat. And tama naman yun. Para sa akin, hindi masama yung may love, pero wag papasukin muna ni Krista yung mga bagay na hindi pa dapat. Oo, kasi bata pa siya masyado. Para sa akin, guys, baka magtampo iba. So, Marzano, di ba dapat silang dalawa? Oo, nandun tayo, pero syempre, bata pa si Krista. So, let's wait for the right time, di ba? Baka natin, pa nag-18 na yan, o di ba? Pero for now, okay na ganyan-ganyan muna. No? In love. Ano, ituloy na natin. Pagka mga bata pa, alam mo yun, lalo na kung may first love, Oo, madaling ma-fall yan. Oo. Siyempre, first love yan. Yun ang mahirap pag first love. Yun ang masakit kasi doon. Si Beyonce kasi, ang sabi ng mga supporter ng EDC, ang masakit kasi dito kay Beyonce, parang ang mangyari kasi, first si Edu na in love siya. Yung alam mo naman, mga first time masakit eh. Pag first time masakit yan guys. Tuloy natin. Kaya lang, talagang araw-araw din naman. Palagi ko siyang pinagsasabihan kasi sabi ko, tingnan mo yung mga nangyayari ka ako sa social media. Sa mga angel, tingnan mo. Sana naman, di mangyari yan sa'yo kasi meron nga, ay palagi ko siya Kuya Mil pinapaalala na wag mo na may in love sabi ko. No. Kasi baka may in love, gwapo si Mikoy ay. Magwapo. Alam mo, ito lang naman. Talaga namang pogi si Mikoy. Natatakot lang si Tatay Ronel, no? Jonel pala, Jonel. Pero alam mo, parang Jonel, hindi kasi natin tama yung sinasabi mo na wag mo nang ma-in love. Actually, hindi natin kasi pwedeng sabi. Ako guys, baka magkaiba po kami ni Tatay Jonel, wala naman tama o mali sa opinion. Kanya-kanya tayong opinion. Para sa akin kasi, kung in love siya, for example, kung in love po si Krista kay Mikoy, payuhan mo na lang po. Kunwari, in love na siya kay Mikoy, payuhan nyo na lang po. Kasi hindi mo natin mapipigilan yan. Yung emotions nila eh. The more napipigilan natin minsan, baka iba yung negative yung lumabas. Pero, maganda rin na advice sa kanya na kung in love ka na kay Mikoy, magsabi ka lang. Huwag mong itatago yung nararamdaman. Kasi minsan, may mga bata, tinatago yung feelings. Pag tinatago nila yung feelings nila, minsan, nagkakamali sila ng desisyon. So, sometimes may mga kabataan na ilbis sabihin sa magulang dahil sinabi mo na, "Nak, wag ka muna ma-in-love, ha." So, minsan, yung anak, natatakot sila na umamin sa totoong naramdaman. Kaya minsan, inaamin nila to sa kanilang mga best friend, sa kanilang mga classmate, and then what will happen next is yung mga kaibigan nila kasi edad nila o kaya best friend nila, minsan mali yung payo. Di ba? Ang ganun yung nangyayari. Ito, pang in general to, guys, hindi lang kay Krista Jane. So, ang maganda dyan, ang magandang payo dyan para sa akin, anak, kunwari ako si Tatay Jonel, anak, in love ka na ba kay Mikoy? Kung in love ka kay Mikoy, walang problema yan. Naiintindihan ko yan. Dumaan ako dyan. Ako nga, bata pa ako. Na-in love na ako eh. Kaya lang, pag na-in love ka, pigilan mo muna yung emotions mo. Huwag mong pasukin muna yung bagay na yan kasi bata ka pa. Di ba? Kung na-in love ka, okay yan, enjoy mo lang. Pagmamahal yan eh, no? Naramdaman mo, tao ka eh. Hindi ka naman robot. So, ang para sa akin, kung may love ka, tuloy nyo lang yan. Pero mag-iingat ka anak. Hindi lahat ng bagay dapat gawin. Minsan, hindi lang paiirali ng puso, pati utak. Iba kasi nangyari, puso lang pinapairal. Kaya iba nagdadahilan, bakit? Anong kasalanan ginawa ko? Ang ginawa ko lang naman ay magmahal. Yan nga, problema sa'yo. Nagmahal ka lang. Hindi ka nag-iisip, hindi mo ginamit utak mo. Kailangan gagamitin mo din utak, hindi lang emotion. Hindi masama ma-in love. Ang masama, pag pinasok mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Kaya ako sa mga magulang dyan, kung may mga gano'n kayong case, wag nyo sila agad na, anak, bawal yung ganito. Wag nyo sabihin agad yung bawal.
Nakausapin nyo muna siya, anak, ano bang naramdaman mo? In love ka na ba? O kung in love ka na, okay lang yan. Naiintindihan ka namin bilang magulang, pero huwag kang magsisikreto sa amin. Kasi mahirap pa nagsikreto ka, mamaya sabi mo sa kaibigan, mali ang payo sa'yo, baka mamaya ano pang magawa ninyo, magka-problema tayo anak. Pero huwag ka mag-alala anak, dumaan ako sa ganyang punto, naramdaman kita, naramdaman mo ako, basta sa akin mag-iingat ka lang. No, kung gusto nyo pasukin yan, after 2 years, magjowa kayo. Okay lang yan, magjowa lang naman eh. Malay, di ba? Ano naman yun? Pero maganda yung payo ni parang Junan. Ituloy natin to. Again guys ako po ay nagbibigay ng opinion at maaari po ako'y mali. Magkakaiba po tayo ng opinion. Maaari mali po ako at kayo po tama. Tama kayo o kaya mali ako. Tama ako kaya kayo naman mali. Basta kanya-kanya po tayo dito ng opinion. Hindi ko po pinipilit Hindi po nagmamagaling dito Pero comment po kayo. Ano masasabi ninyo? Dapat bang wag ma-in love o ma-in love? Kasi yung pagiging in love, di mo mapipigilan yun Ito lang guys, hindi mo yan mapipigilan. Naranasan ko yan ma-in love Na-in love ako, minsan di mo mapipigilan kahit ayaw mo. Kahit bata pa ako, alam kong minamahal kita. Hindi ito isang laro, hindi ako nagbibiro, may puso din ako, kahit bata pa ako. So, ibig sabihin, kahit bata, may in love. Ang bata, hindi natin mapipigilan yan kung ano nasa puso nila. What we're going to do is, bilang parents, i-guide natin sila. Kasi pag inuna mo, anak, bawal. Minsan, ilbis na mag-open sa'yo, itatago nila yung totoong nararamdaman nila. Kasi natatakot na sila sa magulang. So ako bilang magulang din po, ganun po ang pananaw ko. No, hindi ko sila sasabihin na bawal. Kasi pag sinabing bawal ako, matatakot di mag-open yan. Talaga nakakahawig nga kami noon Oo, kaya sabi ko, huwag na muna kasi bata ka pa. Mag-aral ka muna. Wag lang muna! Ay, teka! Alak ka! Uy, parang may naudi ako. Parang Junel, minaamoy ako sa sagot. So ngayon, ang nangyari pala, tinanong niya, Nak, baka na-inlove ka na kay Mikoy. Tapos may binanggit siya rito. Tingnan niya guys, ulitin natin. Kasi baka may love, gwapo si Mikoy. Ito naman gwapo si Mikoy. Magwapo talaga nakakahawig nga kami noon Ay, huwag naman gano'n. Huwag gano'n, Kuya Mel! Huwag na muna kasi bata ka pa. Mag-aral. Di ba sabi niya, wag na muna. Narinig niya yun? Unang-una, ganito guys, ay analyze natin. Hindi itatanong yon ni Parin Junel kung hindi niya naramdaman para sa anak niya. So, nagkaroon ng ganun tanong. Kasi nga, naramdaman niya Hindi ka magtatanong kung hindi mo na-feel yun Parang ganito, nakita mo yung kaibigan mo. Kaya anak mo na lang, sige, kapatid mo. Ay tahimik. Tol? May problema ka ba? Kaya mo siya tinanong kasi alam mo may problema siya. Yan ba tahimik Ngayon, siguro nakita ni Parin Junel sa bahay. Si Krista ay medyo kumakanta. Kahit bata pa ako. Sabi ng Parin Junel, parang in love tong anak ko Parang in love tong anak ko, lintek Wala mo lang si Mikoy, pogi yung baka ma-in love tong anak ko Tanungin ko kaya kung in love siya. Nak! Umamin ka nga sa akin. Na-in-love ka na ba kay Mikoy? Sasagot si Krista. Yes, Papa, in-love na ako sa kanya. Ngayon, dito, sasabihin ni Parin Junel dito, tignan nyo guys ang sinabi ni Parin Junel dito, tignan nyo. Ka muna kasi kung kayo talaga yan. Ulit, balikin natin yung portion na yan. Magwapo talaga nakakahawig nga kami noon Huwag gano'n, Kuya Mel! Huwag na muna kasi bata ka pa. Mag-aral ka muna kasi kung tignan nyo. kayo talaga yan. Feeling ko kasi na in love ni si Krista. Ito lang guys, analyze ko po ito
Hindi ko po pinipilit. Pero ang dating sa akin, in love ni si Krista dyan kay Mikoy. Tingnan niyo payo niya, ni parang Jonel. Ano eh? Oo, kaya sabi ko, wag na muna kasi Wag na muna. Bakit mo sasabihin na wag na muna? Kung sinabi, kunwari, tinanong niya si Krista, Nak, in love ka na ba kay Mikoy? Kung sinabi ni Krista, ay papa, hindi ako in love doon. Friend lang kami nun. Ganun ba? Okay. Kung sinabi, ang sagot ni Krista, Anak, in love ka na ba kay Mikoy? Pa, hindi na ako magsisingang pa. Siyempre, in love naman ako sa kanya. Na in love ako siya. Di ba namang hindi may in love yun? Lagi kami kasama. Bisa, bibilang pa ako ng ice cream. Ngayon, ang sagot ni Papa Jonel, ni Parang Jonel. bata ka pa. Mag-aral Teka, ulitin natin. ay. Magwapo talaga eh. Nakakahawig nga kami nun eh. Oo, kaya sabi ko, wag na muna kasi Wag na daw muna. Wag na daw muna. Wag na daw muna. Kasi ibig sabihin, wag muna. Wag ka muna ma-in love. Ba't mo sasabihin wag na muna? Kung wala naman, di ba? So, sabi ko nga, kung sinabi ko ni Krista na, kung sinabi ko ni Krista doon sa tanong niya, paano di naman ako in love doon? Di ba? Hindi siya magsasalita ng ganito. Kaso sinabi ni, siguro lang po ito, siguro. Sinabi ni Krista, opo pa, in love na ako. Sabi ni Papa, anong advice niya? bata ka pa. Mag-aral Wag daw muna. Kasi bata ka pa. Ba't niya pinayo yun? Kung siguro nga, sinabi ni Krista gano'n, in love na siya. Alam nyo na, in love o hindi? Comment down below. Tsaka wala pong masama sa feelings ng in love. Diyos po ang naglagay sa tao niyan. No? Sa nature, sa puso ng tao. Hindi natin pwede i-judge. Ang masama lang, papasok sa bagay na hindi pa pwede. Pero in love, hindi masama yun. Hindi masama ma-in love. Kaya sabi ko, wag na muna kasi Wag na muna. Bakit? bata ka pa. Bata Mag-aral ka pa. muna kasi kayo talaga yan. Kung Diba? wala man tayo. Hindi man ako nag-aano sa edad. Wala man problema sa akin yun. Kung halimbawa, dumating sa point na magkagusto siya, okay lang naman. Kaya lang, wag muna sana ngayon kasi Di ba? Mapapaisip ka. Bakit nagwo-worry si Tatay Junel para sa anak niya? Sabi niya, wag na muna ngayon. Inailab lang naman. Wag daw na muna ngayon. Okay naman po yan. Walang problema. Kasi syempre nag-aaral. Tsaka bata pa si Krista. Pero lumalabas kasi. Para sa akin to guys nasasabi niya to kasi maaaring in love si Krista dyan kay Mikoy. Hinala ko lang po ito. Maaaring mali po ko. wag muna sana ngayon kasi bata Kaya pa ko sa rin. tao. Tapusin niyo muna yung pag-aaral. So sa ngayon ba, kumbaga ba, wala ba siyang naikukwento sa'yo na posibleng ma-in love siya kay Mikoy? Pero, Wala naman Kuya Mel kasi sa lahat man ng mga vlog ay nakikita ko naman talagang professional man talaga yung dalawa. Okay. so wala pa. Sinasabi ni Paring Julian, wala pa daw. Okay. Paniwalaan si Papa John dito. So, lumalabas, hindi pa in love si Mikoy sa si Krista. Okay. Man talagang professional man talaga. yung dalawa. Professional. Okay. Professional. Yun lang siyempre baga hatid minsan sunduin sa bahay, hatid. Yun lang nagkakasama silang dalawa. Pero yung mga siguro na yung mga sikreto, wala naman kasi lagi akong nahatid sa kanya pag may pupunta na event, ako naghahatid. Sa pag nagla-live siya sa Velvet, ako naghahatid. Minsan si Chairman. Yung pag sila ni Mikoy, yun, hinahatid ni Mikoy naman sa bahay. Pero ako nahatid sa Velvet. So ibig sabihin Pagpapunta sa Velvet si Tatay, pagpa-uwi si Mikoy, okay? ibig sabihin na talagang fully Trabaho lang. professional lang yung kanilang love In short, trabaho lang tong love team ng Mikris. Sabi ni Papa John, team sa ngayon. Professional po. Talagang sila, hands-on talaga sila sa bilang isang artista. Pareha sila ni So lumalabas, sinasabi ni Papa Junel. Ato guys, lumalabas, wala pang binabanggit si Krista na in love na siya kay Mikoy. Pero kasi nababanggit nga na wag daw po muna. medyo naguguluhan lang po ako
Wala pa daw nakukwento. Pero lumalabas kasi, trabaho lang itong Mikris. So, wala silang feeling sa isa't isa. Ayon kay Tatay Junel. Oh. Hands-on talaga sila sa bilang isang artista, pareha sila bilang ni Kuya Rab. Talagang doon lang po talaga sila. Love team lang talaga sila. Talagang very professional din po si Si Mikoy. So, talagang love team lang talaga ang Mikris. Okay. nakikita ko kay Mikoy. Talagang So, mabait naman si mabait Mikoy. po. Sa pag-aalaga, okay naman, wala akong masabi. Sa pag-asikaso. Pero talagang, lagi man din, kasi magulang ako eh. Pinapaalalahanan ko palagi. Sabi ko palagi. Talagang ulit-ulit yan. Sabi ko, nak, baka na-in-love ka na. Sabi naman sa akin, hindi naman papa. Trabaho lang tayo. Sabi ko. Ibig sabihin na, minsan ba napapayuhan mo rin si Mikoy? Minsan naman hindi naman payo. Minsan bihira lang kasi kayo magkasama noon pag may vlog lang. Oo. Mabati lang, mamano. Minsan nagpasalamat lang ako sa kanya. Ganun lang. Pero wala naman talaga yung totaling nag-uusap talaga kami matagal. So, maganda pala yung kanilang tandem, ano? Maganda naman. So, sa mga followers na panatiko na mga yung supporters, 'di ba? Mga sponsors, yun, ano yung pwede mong mapayo? Po, kasi sa akin po, kasi marami po kasi tayong nababalitaan na nag-aaway-aaway ng mga GC po bagang nag-aaway. Sabi ko, para sa akin po, na magkaisa na lang po tayo, wag na po tayong mag-away-away kung... Ay nako, parang Junel. Basta Pilipino. Kahit hindi love team, politika, kahit ano, lagi may pagkatalo. hindi po maiwasan. Kahit po love team niya, politika, religion, lahat, nag-uusapan. Basta Pinoy, hindi mawawala ang pagtatalo. Lahat ng GC may ganyan po, hindi maiwasan. Pero syempre, mas maganda iwasan ang pagtatalo. Suporta po tayo sa sa mga love team, gaya sa Mikris. Support na lang po tayo, wag na po tayong mag-away. Kasi po, unang-una po, tatamaan po dyan yung beneficiary po. Gaya ni Krista po. Kawawa po yung bata. Hindi man po sa kawawa kasi tatay ako. Kasi nakikita ko po marami na kasing nangyayari po baga sa love team. Kawawa po yung Babae. beneficiary. Oo. Sana wag. Actually, in fairness, ako totoo lang. Nakakaawa talaga, beneficiary, kasi unang-una, wala silang channel. Kapag may mga nambabasya kanila, hindi nila masagot, hindi nila mapagtanggulin sarili nila kasi wala silang channel. So, I'm agree with kay parang Junel, na parang nakakaawa sa mga ganong issue, yung babae, yung beneficiary. Diba? Tatay ako. Kasi nakikita ko po marami na kasing nangyayari po baga sa love team. Kawawa po yung beneficiary. Oo. Sana wag naman po sana. Ano lang tayo, anong tawag dito? Good vibes lang po tayo. Kaso, in reality, parang Junel, hindi mangyari yung good vibes. Kahit anong pilit mong good vibes, talagang may issue pa rin. Normal yun kahit naman sa ang larangan, meron. Po tayong Iyan ano pa ito, siyempre yung mga iba talagang ang gusto nila yung sila yung magkatuluyan. siya po. Yung ganyan, di ba? Siya po. Hindi kasi maiwasan yun sa supporter na talagang, syempre, kaya nga nila pina-follow, pinapanood, they are being interested sa isang love team because they assume and they hoping na magkatuluyan. Pero hindi naman masama na umasa ka. Pero ang masama lang kasi doon, yung, alam mo yun, yung mag-expect ka ng todo-todo. Talagang, alam mo yun, nag-o-overthink yung iba, parang, alam mo yun, may ganun kasi, no? Yun lang kasi yung mali ng iba. Parang, todo mataas yung expectation, no? Ako kasi, as a love team, ini-enjoy ko lang po. Saan wala naman, kung totoo o hindi, walang problema sa akin. Ang habol ko lang dito is for entertainment. Ngayon, kung sa tingin natin na nagkakainlaban na sila, mas maganda. Yun ang natin. Pero kung ito po ay ginagawa nila para sa trabaho lang, wala namang problema sa akin. But still, hindi masama ang umasa. Ako maasa ko na maging sila so umaasa ako kasi kapag hindi mo ginawa yun, hindi ka umaasa. So parang ano pang silbi para mag-enjoy ka? Anong silbi para mag-follow ka kung ang dating pala is hindi naman pala totoo? Nandun yung essence, di ba, nung love team, no?
At the same time, yun lang po masasabi ko. Kung sila, kung hindi, okay lang na sa akin yun. Ang mahalaga, napapasaya nila ako. No? At bonus na lang kung magkatuluyan sila. Diba? Siyempre, ikaw bilang ama, wala namang problema sa'yo kasi kung ano yung gusto ng anak mo. Ayo po. Diba? Todo suporta ako sa anak ko. Kaya lang po, syempre po baga, bata pa. Talagang nandun pa rin yung paggabay ng magulang na Tama naman. tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi darating ka dyan Tsaka higit pa dyan. Huwag mong madaliin kasi Tama nun. para sa kanya din Good naman advice, wag madaliin. yan. Hindi naman po para sa amin yun. Doon sa mga nag-aaway-away na yung 'di ba, mayroong mga nagsasabi na forever na yan, hanggang sila na hanggang dulo. Meron talaga. Ayan, yung mga- ano mo diyan? Ay ano po, ano lang po kayo? Anong tawag dito? Sabi nga niyan ay stay put lang at antayin nyo po kasi talagang panahon ang makakapagsabi. Yan. Hindi po pwede natin pangunahan yung dalawa. Kumbaga ba? Agree yun. Panahon lang ang makapagsabi. Di ba? Tama yun. Wag munang pitasin hanggang hindi pa hinog. Opo. 'Di ba? Wag nating ikalburo. Wag po kasi pangit naman yung hinog sa pilit. Oo, 'di ba? Maganda po yung Pero talaga. yung supporters, hayaan nyo lang sila kasi kung sinasabi lang, Edsy hanggang dulo, may Chris forever. Okay lang naman sa akin yun. Kasi ano ng supporter yun. Siyempre, masaya sila sa ganon. Sa walang problema yun kasi doon nabubuhay yung community. Yan yung fandom ng isang love team. Siyempre, kung hindi walang ganon, hindi siya ma-hype. Kaya sinasabi, Edsy hanggang dulo, Jomcar matatag, may Chris forever. Saan okay lang naman sa akin yun. No? Hindi naman dahil na may ganun, umaasa na sila. Siguro, depende na lang. Ako kasi, sinasabi, may Chris forever. Para at least may dating siya, di ba? Yung masasarapan ka talaga. Kasi kadalasan pagka hinog sa pilit ang nangyayari, ang outcome niyan negative. Negative po. Maasim yan. Oo. Pero iba-iba kasi nag-expect lang. Kaya negative. 'Di ba? Maasim. So kawawa lang din yung pareha sila, 'di ba? Tsaka kayong mga nag-aantay, siyempre, paasa kayo. Mm. Kaya ano ko lang po na hayaan nyo yung panahon na huwag nyo pong pilitin yung gusto ninyo kasi ako nga magulang hindi ko mo pwedeng diktahan yung anak ko kung sino. Tama naman, pero alam mo parang Junel, yung supporter naman di man nila pinipilit. They looking forward na maging sila. Pero may iba kasi yung pinipilit sa they looking forward na umaasa lang naman na parang they ano ba tawag din guys? Nangangarap na maging sila. Hindi naman po masama yung mangarap sila. Pero ang masama lang kasi ipilit. Kung talagang ayaw nila. Sinabi ng isang babae, sabi ng babae, minahal ko siya. Tapos yung lalaki naman parang ayaw. Yun ang masama. Kasi pipilit natin, yun ang masama. Pero kung pag sinabi ng babae, gusto niya si lalaki gusto si babae. So, walang problema. Huwag natin, yun. Kahit, di ba? Huwag natin sila i-pressure. Kung nagmamahalan sila, okay lang. Kung hindi, huwag natin pilitin. Lang hindi ko mo pwedeng diktahan yung anak ko Tama, kung sinong gustuhin niya, Oo, tama. sinong mamahalin niya. Basta ang payo ko lang bilang magulang, yun lang. Magtapos siya ng pag-aaral. Kasi para sa kanya naman yun, Tama hindi naman, naman yung para sa aming mga magulang. Study first. Agree naman ako dun. Sa kanya yun. Siyempre, magkakapamilya din siya balang araw. Kaya, So wag niya madaliin. huwag niya madali. Wag niya Kasi, madaliin. talagang dyan naman pupunta yan Oo. Kaya lang, wag na muna. Kasi, Nagigets ko si tatay, alam mo yun. Nagigets ko siya bakit ganun siya sumagot. Pero ang ganda ang gusto ko ang sinasabi niya, wag lang daw muna. Wag lang muna ngayon. Kasi ayun naman din niya kasi masaktan yung mga supporters. Yung punto ni tatay Siyempre, anak niya bata pa. Ayun niya din ma-pressure si Krista. Pero, hindi niya inaalis yung punto na wag na muna ngayon. Wag na muna. Pero hindi niya inaalis yun na may possibility na, alam mo yun. Hindi niya lang mabanggit. Pero anyway, yun nakukuha ko yung punto ni Parang Junan. Wag niya kasi madaliin. talagang dyan naman pupunta yan Oo. Kaya lang, wag na muna. Kasi, bata pa talaga. Bata pa. So kasi nakikita ko naman maganda naman ang trend ng ng Mikris sa ngayon. So ako naman natutuwa, 'di ba? Yan
ikaw ba pabor ka doon sa gusto kong mangyari na lahat ng mga supporters ng love team ay magsama-sama? Yun Ay, po, nako, magulo yun. Promise. Ako, maganda naman suggestion ni Kuya Mel. Pero in reality, hindi yan mangyayari. Kaya nga, sasabihin ko na, kaya nga minsan ako, sinasabi ko sa ibang supporter, panoorin niyo po, supportahan niyo po. Kasi hindi ko pinipilit. Kasi, kung ano talaga yung gusto nila love team, bayaan natin sila doon. Pero para pagsamasamahin, pipilit, sabi mo, supportahan niyo naman itong love, hindi po mangyayari yun. Kahit naman sino sa atin. Di ba? Pag gusto mo talaga. Pero pag ayaw mo, ayaw mo isang love team. Gagastos ka ba ng load para sa isang love team di mo naman talaga gusto? Siyempre hindi. May nag-real talk sa akin yan eh. Sir Marzano, naku Sir Marzano, pasensya ka na. Kahit anong sabihin mo na support kami ibang love team. Pero Sir Marzano, kami nagbabayad ng wifi namin, kami nagpapaload. Ngayon, sasabihin mo, supportahan namin ibang love team. Supportahan namin sa ibang bagay. Pero para panoorin namin palagi, hindi namin gagawin yun, Sir Marzano. Unang-una, nagbabayad kami ng load. Siyempre, susuportahan namin yung paborito namin love team. May punto naman eh. Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Pero ang mapwede ipanawagan sa mga love team, sa mga supporter, magkasundo in a sense na wag mag-away. Pero para pagsamasamahin mo, support, hindi mangyayari yun. Maniwala kayo guys. Pag ginawa mo yun, away-away yan. Tignan niyo yung yung Saron yan, di ba? Bilman yan. Hanggang ngayon, magka-away iba doon. Hindi talaga, totoo lang, nagiging totoo lang po ako, na hindi yan talaga pwede pagsamasamahin. Believe me. Ginawa ko na yan, pero talagang nag-aaway-away talaga, nagkakaselusan. Kaya minsan, ang pampanawagan na natin sa mga supporter, magrespetuhan, respeto na lang. Yan ang respetuhan, sila magrespetuhan na lang sa isa't isa. talaga maganda. Kasi po, iwas ano na po dyan. Number 1 po, iwas basher tayo. Number 1 yan. Tapos magkakas. Yung basher hindi may iwasan, parang Junel. Tagal ko sa social media. Yung basher hindi may iwasan, promise. 99.9. Lagi may basher, hindi mawawala. Lalo sikat ka, hindi mawawala basher. Sundo tayo. Gaya po ngayon, papalapit na po sa birthday ni Krista. Kung may mga uuwi man po na supporters or mga sponsor, ay sana po magka-sundo-sundo po para maganda po yung party, yung ano ni Krista sa birthday niya sa 16. Kasi April 16. ang ginagawa ko kasi sa live ko, ini-invite ko lahat ng mga supporters ng mga love teams. Talaga maganda eh. Yan, kasi sabi ko, sa live ko, ayoko ng basher. So kaya ako binibigyan ng mga blue jacket para allowed sila na manipa o mang-hide ng mga bashers. Kasi mas kilala nila kung sino yung bashers at yung hindi. Tama po, tama. 'Di ba? So para noon, yung trend ng love team natin ay seamless, yung Maganda po baga. hapsay, 'di ba? Kumbaga ba, tuloy-tuloy lang, walang problema. Kasi once po na nagkakaproblema kasi, unang-una, si gaya ni Kuya Rab, minsan baga po, pag ganyan naman maraming mga toxic, matagal bago mag-vlog ulit si Kuya Rab kasi nagpapahinga. Kaya ganun nangyayari. Hindi So, tulad po noon, halos Yung toxic kasi nandyan na talaga yan. Pasensya na guys, opinion ko lang po ito. Toxic nandyan lang yan. Minsan ngayon toxic nakakatulong. Oo, nakakatulong po sa engagement yung toxic. Nakakatulong po yan. Minsan nakakainis lang sila, pero let's admit, nakakatulong pa rin sila. Gumagawa sila ng ingay. Ako lang naman sa akin yun. Sa akin po yun as a content creator. Pero syempre, viewers ka, nakakainis naman talaga. Pero sa as content creator, nakakatulong yun. naglinggo-linggo nga sila ng vlog eh. Tapos ng pahingahan. Kasi maraming mga ano. Kaya, Kasi imbis na maraming vlog, maraming matutulungan. siya po. Di ba? Wala. Kaya sabi nga ni Kuya Rab ay sana walang mga toxic na mga bash. Kasi may iwasan talaga yung mga toxic na basher. Hindi may iwasan. Promise po. Promise hindi mawawala yan. Share ng ganyan. Kasi kawawa yung beneficiary talaga. So, okay, maraming salamat Tatay Junel. Salamat din po, Kevin. Final words mo sa lahat. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo kay Krista, sa tambalan nila sa love team nila ni Mikoy. At
ano po, maraming salamat din po kay Kuya Bal kasi kung hindi po kay Kuya Bal, walang kalingap na mabubuo po. Number 1 po, one kalingap, one Amen. family po. Kay Kuya Rab, maraming salamat din po. Ate Edna, kay Ma'am Jack, at sa lahat po ng mga kasama ko sa BSM Carpenter. Maraming salamat. Oh, maraming Lalo salamat. na sa iyo, Kuya Mel. Thank you. Salamat po. God bless. Oh. Ayan. Po mga kali Anyway, so anyway guys, please comment down below ano masabi nyo sa ating reaction video. Pero guys, opinion ko lang po ito ha. Hindi ko po pinipilit ang aking mga komento, ang aking opinion. May kanya-kanya pa tayong opinion. Maaring tama po ako, maaring mali ako. So nasa inyo po yun. At hindi ko po pinipilit lahat ng mga sinasabi ko dito sa aking pag-reaction video. So anyway, naiintindihan naman natin dito guys na talagang pinapayuhan at nagkakausap si Tatay Jonel at si Krista Jane. At dahil nga sa pangyari sa EDSI, let's admit, na talagang nag-alala din si Papa Jonel, si Parang Jonel para sa kanyang anak. Sinasabi niya rito na talagang purely business or purely work lang talaga ang may Chris. So siguro yung iba medyo malulungkot, mapapaisip sa sinabi ni Parin Junel. Ako naiintindihan ko siya doon guys. No? Ayaw din naman niya kasi ma-pressure kayo and umasa yung mga supporter. No? At makikita mo naman sa kanya yung pagiging honest. Pero sabi ko nga sa inyo guys, maaari din naman lahat ng bagay ay pwedeng sabihin sa social media. And sa akin naman, inuulit ko, wala namang problema sa akin. Ang love team is ginawa yan para mag-enjoy, kiligin tayo. Ngayon, nasa atin na lang kung maniniwala tayo hindi. At hindi naman masama o na umasa na maging sila. Kaya nga marami mga followers and supporters is even sponsor. Kaya sila ganyan ka-avid. No, very supportive sila. Kasi they hoping na maging sila. No, although siguro mas marami pa rin gano'n, no? They hoping. Pero hindi naman po masama na umasa tayo. Ang masama lang kasi na ipilit natin yung isang bagay na hindi pa pwede. At naiintindihan ko doon si Parang Junel kasi bata pa yung anak niya, babae pa. And sa akin naman guys, kung hindi man ngayon okay lang. At least nakita ko dito yung isang hope na sinasabi niya na kung papasukin mo yan, may love ka, wag muna ngayon. At nakita niya na talagang may posibilidad na ma-inlove yung anak niya kay Mikoy. Sinabi niya guys kumbaga nagiging alay si Paring Jonel dito. Napaganda ng sagot niya guys. Kaya lang, may mga bagay na magkaiba kami ng opinion. No? And sabi ko nga kasi minsan may mga magulang kasi kapag inintroduce mo yung isang bagay sa anak mo, pag sinabi mo agad yung bawal, doon kasi nag-i-start yung hindi mag-o-open yung anak mo sa'yo. Matatakot sila sa feelings nila. And yung feelings ng isang bata, hindi natin pwedeng i-discredit yon or i-invalid yung naramdaman nila. Kasi pag bata, bawal ka ma-inlove. Hindi po totoo yon. Ako at young age, nakaramdam na ako ng in love. No? At yung pakiramdam na bilang in love, hindi po yung masama. Ang masama lang, binibigyan ng masamang interpretasyon yung naramdaman ng isang batang babae o ng isang batang lalaki. Kaya minsan may mga anak, hindi sila nag-open sa magulang nila because of they worried, natatakot sila, sabi na natin, no? Natatakot sila para sa feelings nila. Kaya minsan di sila nag-open sa kanilang mga magulang. So anyway guys, yun lang po yung matatake ko. Pero sa akin, nagustuhan ko dito yung posibilidad at hindi naman niya pinipigilan si Krista na ma-in love. Hindi guys. Ang nakita ko rito, there's a possibility. Wala siyang pakialam kung sino yung gustong mahalin ng anak niya. Ang sa kanya lang, wag na muna ngayon. At least nakita natin na mayroong posibilidad. Pero bilang sa nangyayari sa mga issue ngayon, bilang supporter, sabi ko nga, madalas sinasabi ko sa inyo, watch at on your risk. Kumbaga, manood kayo, no? Kayong bahala ang magde-decide. Mag-ingat na lang kayo sa pinapanood nyo. Nasa inyo kung maniniwala kayo hindi. Ako bilang reactor po, nag-react lang po ako. Hindi ko kayo pinipilit. Binibigyan ko kayo ng kalayaan na mag-decide, na mag-isip, na mag-analyze sa mga bagay-bagay
And kung napanood nyo sa akin, huwag nyo po agad paniwalaan. Bago nyo lunukin ang isang bagay, i-digest nyo muna, pag-isipan nyo mabuti kung totoo o hindi ang sinasabi ko. Pero nagiging honest lang po ako sa inyo. Sabi ko nga, kung hindi mga yun, ito ginagawa nito ni Chris for work, okay lang po yun. Pero kung in love na sila sa isa, okay lang din yun. Pero tama si Tatay Junel, focus muna sa pag-aaral. And pag dumating yung tamang panahon, di doon sila mag-decide. Tandaan nyo guys, ang pag-ibig, kaloob yan ng Diyos sa atin. Bigay yan ng Panginoon sa atin. Wala yan, limitless yan ang pag-ibig No, walang boundary yan No, walang boundaries ang pag-ibig. Kaya nga lang, we need to take care our emotions. Hindi lang emotion ang dapat natin ipairal. Ipairal din natin ang ating isip. Kaya marami naloloko, marami nasasaktan because they using only their feelings pero hindi nila iniisip yung kanilang hindi nila sinasama yung pag-iisip. Kaya pag nagmamahal tayo, kailangan din natin ng isip. Di ba? Kaya kung in love siya ngayon, pag-isipan mo maigi. So I'm hoping na kung sa mga nangyari sa mga love team ngayon, isa sa mga yung nangyari sa isang love team, sana hindi mangyari sa Mikris. Pero ako po iniisip ko na pwedeng mangyari sa Mikris yun. Pero magkaiba, sabi ko nga again, magkaiba naman ang Mikris sa ibang love team. Pero I'm hoping na maging positibo. Pero sabi ko nga, hindi natin control ang lahat ng mga bagay. Pero naniniwala ako sa tulong at awang ng Panginoon. Siya lang ang pwedeng makapag-decide niyan. At syempre si Krista at si Mikoy ang makapag-decide niyan. Kaya magagawa lang po natin for now, let's enjoy this love team, itong tandem ni Krista at ni Mikoy, and supportahan po natin sila. Ngayon, magawa na natin, ipanalangin lang po natin na maging sila. Kung hindi man, salamat pa rin sa Diyos. Anyway guys, kung minasabi po ang mali, patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya. Ito po ay aking komento lang. And please comment down below ano masabi niyo guys. And to God be the glory. Paalam po guys, see you next on my video reaction. Paalam.